Ayoko pa mamamatay, ma. Doon ni Joseph na, "Be, dalhin mo ko sa ospital. Baliktarin natin tong pangyayari. Disgrasya to." Minahal ko yung anak niya na mas mahal ko pa siya kaysa sa aking anak ko. Umalis ng Pilipinas ng buhay, masigla at dala ang mga pangarap para sa pamilya. Ngunit umuwi na lamang siyang nakakahon, isa ng malamig na bangkay. Yan ang malagim na sinapit ng isa nating kababayan sa ibang bansa na viral ngayon sa social media. Subalit ang mas masakit, nangyari pa ito sa kamay mismo ng taong minsan niyang minahal at kababayan pa natin. Tunghayan natin ang isa na namang kaso ng Too Much Love Will Kill You. Matatandaan na noong January 23, 2026 sa programa ni Senator Raffy Tulfo na Raffy Tulfo in Action ay dumulog ang mag-asawang Juanito at Eliza Gacusan. Umiiyak, nagmamakaawa ng hustisya para sa kanilang anak na OFW na pinaslang sa Saudi Arabia. Nakilala itong si Joseph Jan Gacusan, isang 27-year-old na binata na ipinanganak noong March 2, 1998. Nagmula siya sa isang simpleng pamilya na kanyang kinagisnan sa bayan ng Victoria, probinsya ng Tarlac, kasama ang 4 pa niyang kapatid. Kaya naman ganoon na lamang ang kanyang pagsisikap na makaahon sa kahirapan. At isa nga sa inaasahan niyang tulay upang maabot ito ay ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Tumungo siya sa Jeddah, Saudi Arabia at dito ay nagtrabaho bilang bartender. Kwento pa ng kanyang ina, nangako raw sa kanya si Joseph na hindi ito mag-aasawa hanggat hindi siya nakakapagpatayo ng bahay para sa kanila. Dahil saksi ito kung paano silang nagpalipat-lipat ng kanilang tirahan noon. Ngunit hindi na niya matutupad pa ang pangako niyang ito dahil imbes na tagumpay ang kanyang natamasa ay malagim na kamatayan ang kanyang sinapit. Nitong New Year ay masaya pang nagdiwang si Joseph at ang pamilya niya kahit na magkakalayo sila. Subalit lingid sa kaalaman nila, mapapalitan pala agad ito ng matinding pighati. Dahil magdadalawang araw ang nakalipas noong January 2, 2026 ay natagpuan ang wala ng buhay at may tama ng saksak na katawan ni Joseph sa loob ng isang transient house sa Jeddah. Noong hapon ng petsang yun, bago mag-alas 2, ay laking gulat ng may-ari ng naturang transient house na isa ring Pilipina nang kanyang buksan ng pinto at tumambad ang kalunos-lunos na sitwasyon ng biktima. Agad naman itong itinawag sa mga otoridad, pati na rin sa girlfriend ni Joseph na siya ring nagparating sa mga magulang nito sa Tarlac. Ayon sa may-ari, ito ang huling nakasama ni Joseph bago siya natagpuang wala ng buhay. Ang kanyang nobya ay nakilalang si Mary Joy Cabubas, isa ring OFW na nagtatrabaho bilang kasambahay sa Jeddah. Mas matanda siya ng ilang taon kay Joseph. Minsan na rin siyang umibig noon habang nasa Pilipinas pa at nagbunga ang relasyong yun. Ngunit hindi ito nagtagal at umuwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagmamahalan ng ama ng kanyang anak. Nasaktan siya, nag-move on at itinuon na lamang ang kanyang atensyon sa pagpapalaki ng kanyang anak bilang isang single mom. Dahil sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad dito sa Pilipinas, nagdesisyon din siyang mangibang bansa upang mamasukan. Noong taong 2024, habang pareho nang nasa Saudi sina Joseph at Mary Joy, ay pinagtagpo sila ng tadhana roon. At ang pagkakakilalang yun ay unti-unting nauwi sa pagkakaibigan hanggang sa isang relasyon. Bilang isang single mom na minsan ang nasaktan, hindi naman isinara ni Mary Joy ang kanyang puso sa pag-asang baka si Joseph na ang lalaking itinadhana para sa kanya. Naging masaya naman sila at nakilala na rin ng mga magulang ni Joseph si Mary Joy, kung saan naging malapit pa siya sa ama nito. At katunayan ay umabot pa nga ng 1 taon at kalahati ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. Ngunit noong araw na yun ng January 2, 2026, ang kamatayan ng kanyang minamahal na nobyo ang tuluyang naghiwalay sa kanilang dalawa. Nang dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga, ay naabutan nila si Joseph na may saksak sa kanang bahagi ng kanyang tiyan
duguan at hawak pa niya ang kutsilyo. Bukod doon, wala nang iba pang ebidensya o fingerprint na nakuha sa lugar. Agad namang isinailalim sa pagtatanong si Mary Joy, pati na ang kaibigan niyang may-ari ng transient house bilang bahagi ng proseso ng investigasyon. Dito ay ikwinento ni Mary Joy na nauna siyang umalis at nang umaga na yun ay naiwan si Joseph sa kwarto na mag-isa. Sa initial na investigasyon, lumabas na nagpakamatay ang binata. Base sa pahayag ni Mary Joy sa mga otoridad, nagpa-interview din siya sa isang Filipino YouTuber, ngunit hindi siya nagpakita ng mukha. Dito, sinabi niya na sinadyang kitilin ng kanyang nobyo ang sariling buhay. Ayon sa kanya, magkasama nga sila noong umagang yun, subalit nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at nagbanta siyang ipopost sa social media ang isang nakakahiyang larawan ni Joseph. Sumagot naman daw si Joseph na magpapakamatay siya kapag nilabas ang larawang yun. Narinig pa nga raw ng mga kapitbahay ang kanyang pag-iyak at pagmamakaawa na wag nang i-post yun. Matapos kumalma ang kanilang usapan ay nakatulog na raw ang binata, kaya umalis na rin si Mary Joy. Ngunit makalipas ang ilang oras, doon na natagpuan ang wala ng buhay na si Joseph. Ayun nga sabi niya sa akin, sir, na pag pinost ko yung mga picture na yan, magpapakamatay daw siya kasi wala na daw siya mukhang iaharap sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya dito. Pasyado ko na daw siyang pinahiya dito sa Saudi. Sobrang nagmakaawa siya sa akin, sir. Nagmakaawa siya na wag ko ituloy. Ganon. Kaya nun, nang matapos na, umiiyak pa siya nun, sir. Nakita pa, narinig pa yun ng may-ari nun eh. Tapos nung nakaidlip na siya, puyat po siya nung time na yon, nakaidlip siya, umalis na po ako. Kasi iniwan ko siyang buhay pa. Kaya nagtaka ako, na-shock ako nung nalaman ko sinabi natin noon na nagpakamatay na siya ganun. Kaya sobrang shock ko nung time na yon na nanginig ako na hindi ko alam pakiramdam ko sa nung time na yon. Ma'am, base dun sa Raffy Tulfo in Action na live stream, Opo. sa kanilang pakiwari po, kayo po yung primary suspect. Yun nga po narinig ko, sinabi ng pinatay ko. Anong katotohanan sinabing pinatay ko, sir? Nakita ba nila mismo, sir? Puro sila haka-haka dahil galit sila sa akin. Sa kopya ng report mula sa Labor Attaché na ipinadala sa Secretary ng Department of Migrant Workers na si Secretary Hans Leo Kakdak, nakasaad na kinumpirma ng police authorities sa Saudi na ang cause of death ay suicide. Ngunit sa death notification naman, stabbing lamang ang nakasaad na cause of death. Walang binanggit kung ito ba ay suicide o kung may suspect silang hinahanap. Bagamat tila kulang sa detalye ang dokumentong ito, hindi naman isinara ng mga pulis ang kaso. Matapos ang interview kay Mary Joy at dahil wala silang nakitang sapat na dahilan upang siya ay i-detain, agad din siyang pinauwi ng mga otoridad sa tulong na rin ng kanyang mga amo. Subalit noong nagsumbong sa Raffy Tulfo in Action ang mga magulang ni Joseph, doon na nila ipinahayag ang kanilang duda at paghingi ng hustisya. Ayon sa kanila, hindi sila naniniwalang nagpakamatay ang kanilang anak. Kilala nila si Joseph, marami itong pangarap sa buhay, kaya hindi na magagawa yun. Naniniwala silang may kinalaman si Mary Joy sa nangyari. Ayon pa sa kanila, minsan na raw itong nagbanta kay Joseph na hindi siya mapupunta sa ibang babae nang sila ay mag-away. Matapos ang kanilang pakikipag-usap sa senador, humingi na rin sila ng tulong na mapauwi sa bansa ang mga labi ni Joseph. Noong February 15, 2026, tuluyan na siyang naiuwi sa Pilipinas sa tulong ng butihing senador at ng DMW. Ngunit ang dating masigla na si Joseph ay nasa loob na ng isang malaking kahon. Naging madamdamin ang tagpong iyon para sa mga sumalubong sa kanya. Humahagulhol ang kanyang mga pamilya, lalo na ang kanyang ina, dahil wala nang mas sasakit pa kaysa makitang sariling anak na nasa kabaong. Labis ang kanilang paghihinagpis at ni sa hinagap ay hindi nila naisip na sa ganitong tagpo mauuwi ang lahat. Nagkwento pa ang ina na napapanaginipan niya raw si Joseph na umiiyak.
Naginip ako, ayaw pa daw niya mamatay. Ang sakit ng mambal ayaw niyang mamatay mo. Ayaw ko pa mamatay mo. Kasabay ng pag-uwi sa Pilipinas ng kanyang labi ay lumabas naman ang isang nakakagulat na twist sa pangyayari. Ito'y nang maglabas ng memorandum ang DMW base sa huling resulta ng investigasyon ng mga pulis sa Saudi na nagkukumpirmang si Mary Joy na ang pangunahing suspect. Mayroon kasing isang testigo na lumutang at nagbigay ng mahalagang pahayag. Hindi siya ibang tao kay Mary Joy, kundi kaibigan niya rin mismo. Itinago sa isang alias ang pagkakakilanlan ng testigong ito na ating tatawagin na lamang sa pangalang Jason. Wala mang masyadong detalye tungkol sa kanya. Ang sigurado, magkaibigan sila at nag-uusap sa chat ni Mary Joy. Hindi rin siya naroon sa crime scene at hindi niya mismo nasaksihan ang pangyayari. Ngunit sa kanya na ikwento ni Mary Joy ang umano'y totoong nangyari kay Joseph. Sa mga screenshot ng ilang bahagi ng kanilang conversation, makikita sa itaas ang pangalang Sophia May. Ito raw ang alias sa messenger na ginagamit ni Mary Joy. Sa unang bahagi ng usapan, sinabi ni Mary Joy na patay na raw si Joseph. Sunod-sunod namang nagtanong si Jason kung sigurado ba siya, paano niya nasabi, kung confirm na, at kung siya ba ang pumatay. Sumagot si Mary Joy ng alam mo na yun, at agad namang naunawaan ni Jason ang ibig sabihin nito. Kaya muli siyang nagtanong kung paano niya raw napatay si Joseph. Dito na isinalaysay ni Mary Joy na nagkita nga sila ni Joseph noong araw na iyon at pagkatapos ay ipinalabas niyang nagpakamatay ang binata. Nagtanong pa si Jason kung saan sila nagkita at kung paano ang tungkol sa fingerprints. Ngunit ayon kay Mary Joy, hindi niya raw hinawakan ang kutsilyo o may ginamit siya kaya marahil ay walang nakuhang fingerprints. Pakinggan natin ang naging interview sa nasabing testigo kung saan muli niyang ikwento sa programang Raffy Tulfo in Action ang mga nakakabahalang detalye ng pagpatay kay Joseph na siya mismo ibinahagi ni Mary Joy sa kanya. Pagsaksak po ng babae, sir, tulog na tulog po yun. At sabi po ni Joseph, sir, nakagising agad si Joseph, sabi niya, ay, tapos tumayo pa po yung si Joseph, sir. Opo, nakakbang po ng 3 beses sa kwarto na yun. Tapos, sinabi po ni Joseph na, babe, dalhin mo ko sa ospital, baliktarin natin tong pangyayari, disgrasya to. Makipagbalikan na ako sa iyo, parang awa mo na. Kaya ko pang mamatay, yung pamilya ko po sa Pinas. Mayan si Joseph, sir. So, ginawa po ni Joy, sir, kinuha niya po yung kamay ni Joseph, nilagyan niya po ng dugo, nakagloves po yan, sir, nakagloves po siya, may panyo. Kinuha niya po yung dugo, kumuha siya ng dugo ni Joseph, sir, nilagay niya po sa kamay para ilabas niya na nagpakamatay po si Joseph. Ngunit paano nga ba humantong sa malagim na wakas ang kanilang relasyon sa loob ng 1 taon at 8 buwan? Balikan natin ang ilan pang bahagi ng interview ng nabanggit kong YouTuber kay Mary Joy noong January 22, 2026. Dito, masisilayan ang ilan sa kanyang mga pahayag, lalo na sa punto ng kanyang pagtanggi sa mga paratang ng mga magulang ni Joseph na may kinalaman siya sa pagkamatay nito. Nais ko ring linawin na ang ilan sa mga babanggitin ko rito ay base lamang sa aktwal na mga sinabi mismo ni Mary Joy. Hindi ito nabanggit sa Raffy Tulfo in Action, kundi doon lamang sa interview ng YouTuber na Storya ni Juan Official. Maaaring may totoo, maaaring may hindi sa kanyang mga sinabi. Hindi ko rin ito ikukwento para sirain o para linisin ang sinuman sa kanilang dalawa ni Joseph. At hindi ko rin alam kung nagamit ba ito sa investigasyon laban sa kanya. Kayo na lamang ang humusga. Base sa kanyang kwento, nalaman na hiwalay na pala o hindi na magkasintahan ang dalawa matapos madiskubre ni Mary Joy na mayroon na raw nobyo sa Pilipinas si Joseph. Pero sinabi naman ng ina ni Joseph na hindi niya pa raw nobyo yun, kundi nililigawan pa lang. Kaya daw nakipaghiwalay ang kanyang anak dahil nalaman nito na may asawa at anak sa Pilipinas si Mary Joy.
at nahuli niya pang nakikipag-ugnayan pa rin ito doon. Ayon daw kay Mary Joy ay hiwalay na siya sa dating asawa at tungkol na lamang sa sustento sa anak nila ang dahilan kung bakit siya nakikipag-chat dito. Subalit hindi naniniwala si Joseph dito, kaya nakipaghiwalay siya. Pakinggan naman natin ang side ni Mary Joy. Nung Sabado, nag-message sa akin yung kuya niya. Hindi daw pinapansin ng kuya yung chat niya, mga ngamusta lang naman daw siya, hindi naman daw siya manghihingi ng pera. Kaya chinat ko siya. Dinidid man niya ako, tinatawagan ko siya, dinidid man yung tawag ko, ganun. Sabi ko sa kuya niya, sabi ko, pagbantaan ko kaya tong kuya mo, saka to magre-reply eh. Pag binabantaan ko na magpo-post ako, magre-reply, tingnan mo. Ayun nga, nag-reply nga po siya. Siya una nag-reach. Kasi nalaman po niya. Yun po yun. Doon po nag-umpisa. So, ibig sabihin, ginawa mo lang yun to get his attention. Opo. Okay. So, prior that, ma'am, kayo po ay hiwalay na. Opo. Gaano po ba katagal ang relasyon ninyo, if you don't mind? Umabot po kami ng 1 year and 8 months po. Sa 1 year and 8 months na yon, nabalitaan mo na may girlfriend siya sa Pilipinas and at the same time, meron din siyang girlfriend sa Saudi Arabia. Kanino niyo po nabalitaan yun? Ano po? Yung may naging girlfriend siya dito? Opo. May contact pa rin naman po ako sa kanya kahit naghiwalay na kami. May contact pa rin ako sa kanya. At may nagsabi din po sa akin na kasama din niya sa trabaho. So, Ang nagsabi sa akin. so Ang sabi niya is, ang nagsabi sa akin ng kasama sa trabaho is, may nagpa-deliver sa kanya na pagkain. Kaya sinabihan ko siya noong time na yun, sabi ko, sino nagpa-deliver sa'yo? Sabi niya, wala. Ako lang yun. Sabi ko, wag ako, kilala kita. Hindi ka marunong mag-online ng unorder. Sabi ko, nakita kami po noong Biyernes. Okay pa kami nung umaga noon. Dumating ako ng madaling araw. 5:16 ako dumating doon. Maya dumating siya. At saka po, pagkatapos po may nangyari, yun po nag-uusap po kami, kinumusta niya yung buhay ko. Sabi ko, ito, nahihirapan sa ginawa mong gulo sa buhay ko, inaayos ko yung pamilya ko na sinira mo. Kahit stress na ako, pinipilit ko pa rin, pinipilit yung sarili ko na maging okay. Tapos, kaya nga po, tapos nung nagkwento siya na may girlfriend siya, ganyan, tawa siya ng tawa ganyan, tapos may babae pa siyang niloloko para pagkapirahan, para hingian ng pagkain. Kasi pagkain daw yun, grasya daw yun, ba't niya ayawan? Doon po ako na-trigger sa sinabi niyang gano'n na may jowa lang sa Pilipinas, may babae pang ginagamit dito, tapos ako gusto mo magkipagsis pa sa akin. Sabi ko, wow, galing mo talagang babaero ka, sabi ko sa kanya. Ayon daw sa mga katrabaho ni Joseph, ang tungkol sa larawan daw ang dahilan kung bakit siya nakipagkita nung araw na yun. Ayon naman kay Mary Joy, ang mas nakapag-trigger daw sa kanya upang ipahiya si Joseph at makaganti ay ang umano'y pambababae nito at ang sinasabi niyang pagsira sa kanyang buhay. Ganti niya raw ito sa ex-boyfriend dahil sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya noon. Gusto ko lang is mapahiya talaga siya, sir. So, Tapos yung sinabi niya sa akin na pag pinost mo yan, makakasuhan ka ng cybercrime, sabi niya gano'n sa akin. Sabi, liable ba yun? Sabi niya. Kaya sabi ko, wala akong pakialam dahil pinahiya mo na ako. Pinahiya mo na ako noon, sabi kong gano'n. Ano pang kahiyanang ko? Abutin ko. Pinahiya mo na ako noon, sabi ko sa kanya. Nang tanungin siya ng YouTuber kung ano ang ginawa nitong pagpapahiya, dito na niya ibinahagi ang mga nakakagulat na revelasyon. Na yun nga po, nung nalaman po nabuntis ako, nagmakaawa ko sa kanya makipagbalikan. Kasi hindi ko kayang magpalaki ng bata na walang ama. Ayoko matulad yung bata na sa kanya na iniwan lang ng nanay pagkat ng 1 taon, saka iniwan lang sa lola at lolo. Tapos yung time na yon, hindi pa alam na magulang ko noong time na yon, nabuntis ako. Kaya natatakot ako baka patayin ako ng papa ko, ganun. Kasi kilala ko kasi yung papa ko eh. ma'am, Tsaka yung magulang ko po is pastor-pastora, sir. Kaya sobrang kahihiyan po yun sa amin, sir.
Okay, ma'am. To cut you there. Nabuntis po kayo. Kailan po yun, ma'am? Opo. Ano po yung mga May, Pero May, hindi June, sa July natuloy. po. Nilaglag ko na po. Alam ko Nilaglag malaking mo. kasalanan yun. Alam ko malaking kasalanan yun, pero no choice ako, sir. Ma'am, nung nabuntis ka, nandiyan ka na sa Jeddah. Opo. Diyan mo rin nilaglag. Opo. Oh. Kinaya ko po. At wala pa akong choice nung time na yun, sir. Dahil sobrang nagmakaawa ako sa kanya, sir. Sobra halos magpakamatay ako. Nagsisend ako sa mama ko ng picture ng may kutsilyo sa tabi ko kasi parang gusto ko na rin mamatay nung time na yun, sir. Okay, Pero ma'am. kinaya ko, sir. Base sa mga pahayag niyang ito, lumalabas na mahal pa rin niya si Joseph sa kabila ng kanilang paghihiwalay at pumayag pa rin siyang may mangyari sa kanilang dalawa. Posibleng nakikipagbalikan siya sa dating nobyo, subalit hindi na pumayag pa ang binata. At matapos nga ang maligayang sandaling iyon ay nakatulog si Joseph. Habang siya ay natutulog nang walang kaalam-alam, dito na isinagawa ni Mary Joy ang masamang plano. Pakinggan pa natin ang ilan pa sa kanyang mga hinanakit, lalo na laban sa pamilya ni Joseph. Kaya nagbanta pa raw ito na uubusin sila. Ang mensahe nyo sa magulang ni Kabaya. Mensahe ko lang sa kanila, sir, alam kong galit sila sa akin. Alam ko hindi sila maniniwala sa akin. Pero masasabi ko lang sa inyo po, minahal ko rin naman kayo. Minahal ko yung anak nyo. Minahal ko yung anak nyo na mas mahal ko pa siya kaysa sa aking anak ko. Pero anong ginawa niya? Tinulungan ko na lahat-lahat siya. Tinulungan ko yung anak niyo dito. At alam niyo yun, kung anong tulong ginagawa ko sa anak niyo dito. Kahit ayaw niyo sa akin. Pero pinaglaban pa rin ako ni Joseph sa inyo. May time pa na binak kaya ng anak mo dahil sa akin. Pero sabi na, pinagalitan ko yung anak niyo, bakit mo ginawa sa magulang mo yan? Nanay mo yan. Ako pa mismo nagsabi sa anak niyo na dapat tumatawag ka sa pamilya mo, hindi yung ako lang laging kausap mo. Sasabihin ng anak niyo, nahayaan mo sila. Pinapayuhan ko yung anak niyo kasi yung anak niyo simula nung iniwan niyo yung anak niyo. Sa lolo't lola niya naging malayo yung loob niya sa inyo at hinanakit ng anak niyo. 1 taon pa lang iniwan yung anak niyo. Kaya alam ko yung mga sinasabi ni Joseph sa akin noon, mga hinanakit niya sa inyo. Kaya ganun-ganun na lang ang gusto kong tulong na gawin sa kanya. Kaya pinursige ko siyang kumuha ng lupa para sa inyo kasi alam ko wala kayong sariling bahay, wala kayong sariling lupa. Kahit nung nawawalan siya ng trabaho dito 3 buwan, pera ko ang ginagamit ko pambayad sa lupa niyo. Binigyan ko siya ng allowance dito kahit tinitipid ko yung anak ko sa allowance para lang mabigyan yung anak niyo ng pagkain. Kahit saan ako naghahanap ng pera, mautangan lang dun sa amin para lang may pagkain yung anak niyo dito. Pero ganun-ganun nyo lang ako husgahan. Nagmakaawa ako sa anak niyo pero ang ginawa nung binigay ng anak niyo sa akin. Sobrang sakit na binigay ng anak niyo sa akin, sa totoo lang. Dahil nung nagmakaawa sa akin, pinagbigyan ko siya. Pinatawad ko siya. Pinatawad ko yung anak niyo sa makasalanan niya. Pinatawad ko kasi mahal ko yung anak niyo. Kaya bakit ko papatayin yung anak niyo? Mahal ko yung taong yun. Kahit naghiwalay na kami nun, mahal ko yung anak niyo. Hindi niyo alam na kahit nga na yung asawa mo, nagchat-chat sa akin na ganyan, may sakit yung tatay niya. Binibigyan ko ng pera. Pero hindi alam ng anak mo. Kasi naaawa ako sa asawa niyo. Sa tatay mo na, di alam ni Joseph na pinapadalan ko yung tatay mo, yung kapatid mo. Di alam ni Joseph lahat yan kasi naaawa ako. Alam na Joseph yan na maawain ako. Kaya bakit ganun?
kayo makahusga sa akin. Hindi niyo alam pinagdaanan namin dito. Sinabi ni Joseph sa'yo, yung sa nanay ni Joseph, alam mo yun. Sinabihan ka ni Joseph na nabuntis ako dito. Pero anong sinabi mo? Ano ba sinabi sa anak mo? Kinonsinti mo na naman yung anak mo. Yan po kayo mahirap eh. One-sided po kayo. Kaya sana po wag na po kayong mangganyan. Dahil hindi lang po si Joseph ang nahihirapan dito. Hindi lang po siya. Alam kong lumatay na siya. Ganun. Masakit naman po nangyari sa kanya. Pero kinakaya ko yan po. Yung mga nangyari sa akin, kinakaya ko. Pinapasa Diyos pa siya ng magulang ko. Pero ngayon, kung ginawa niya yun, hindi ko nakasalanan yun. Kasi, hindi ko naman siya tinulak na sinabi mo pakamatay siya. Hindi ko naman sinabi sa kanya yun eh. Wala akong sinasabi sa kanyang ganyan. Siya lang lagi nagsasabi sa akin ng ganyan. Pero bakit ganun? Kasalanan ko na lahat. Porque babata siya sa akin, kasalanan ko na. Wala naman yun eh. May sariling utak yung anak niyo, hindi lang ako. Alright, Kaya huwag ma'am. yung sabihin sa akin. Huwag yung sabihin, huwag yung isisi sa akin lahat. Dahil may kanya-kanya tayong utak. Maraming salamat po sa oras ninyo at least naging Tapos Nakuha sir, yung namin sa yung side cellphone, niyo. sir, nag-message sa akin yung kapatid niya dito, sir. Pati yung tatay niya, sir. Nag-message sa akin yung cellphone daw niya, tsaka yung wallet niya. Ninakaw daw. Binagbintangan Ano nga po pa ako. Pinatay na nga daw siya dito. Pinatay ko na nga daw dito, sir. Sabi ng tatay ng kuya niya. Tapos tinakawan ko pa daw. Sabi ko, huwag kang magbintang kung wala kang ebidensya. Sabi ko sa kuya niya. ano po pala nangyari doon, ma'am? Sir, yung wallet niya, yung cellphone niya, nandun yun sa police station ng araw na yun, sir. Nung nasa interrogate kami, sir, hawak ng police yung ikama niya. Ang mga dahilang ito, ang pagmamahal at ang sakit na kanyang nadama, marahil ang nagtulak sa kanya kung bakit nagawa niyang kitilin ang buhay ng lalaking hindi na niya hinayaang mapunta sa iba. Posibleng nagkaroon siya ng matinding obsesyon na nauwi sa isang karumal-dumal na krimen mula sa dating pag-ibig. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang nakakulong sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa kanyang nagawa dahil sa labis na pagmamahal at galit, hindi lamang ang mga magulang ni Joseph ang nawala ng anak at pag-asa, kundi pati na rin ang anak ni Mary Joy na naiwan sa Pilipinas ay maaaring lumaki nang wala ang kanyang ina dahil nakakulong o maaaring mahatulan ng kamatayan sa Saudi. Naway magsilbi itong aral sa lahat, hindi lamang sa mga OFW na dumadaan sa ganitong uri ng relasyon, dahil minsan ang pag-ibig ng sobra ay maaari ring humantong sa kapahamakan.